Ang punong hitik talaga sa bunga, yun po talaga yung binabato. Kitang-kita po yan sa lahat ng pagkakataon. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Ilalagay ko po sa description yung link na kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating nang babasahin at pupusuan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel mga tagapanood. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. EAT host Joey De Leon pinag-iinitan ngayon ng mga netizens at binalikan ang di umano'y pambabastos niya sa dati nilang dancer at guest noong nasa Itbulaga pa siya. Narito ang buong detalye. Nalalagay nga ngayon sa malaking kontrobersya ang EAT host na si Joey De Leon, dahil binalikan ng mga netizens ang pambabastos niya di umano sa kanilang dating dancer na si EB Babe Zaide Jola at sa dati nilang guest sa programang Itbulaga. Kahit ilang taon na kasi ang lumipas ay tila sariwa pa rin sa maraming netizens ang ginawang pambabastos ni Joey noon. Na kung makikita sa video ay tila enjoy sa pagyakap si Joey De Leon kay EB Babe Zaide Jola at kung mapapansin din ay tila idinikit pa ni Joey ang bahagi ng kanyang maselang katawan sa likuran ng dancer. Sa isa pang video maririnig naman na sinabi ni Joey De Leon sa guest nila na isang flight attendant na, "Ang ganda ng legs mo," sa programa ng Itbulaga. Hinalungkat ito ng mga netizens dahil sa pagpuna nila kay Joey De Leon matapos itong magbiro tungkol sa lubid sa isa sa mga episode ng kanilang bagong noontime show na EAT, at dahil na rin sa pagsuspinde ng MTRCB sa It's Showtime dahil sa cake issue ng mag-asawang host na si Vice Ganda at Ayon Perez. Pilit kasing kinakalampag ng netizens ang MTRCB chairman Lala Soto. Gusto kasi nila maging parehas daw ang ihatol nila sa It's Showtime at EAT, ang nangyayari daw kasi ay nagkakaroon ng palakasan. Samantala, naglunsad naman ang investigasyon ng MTRCB sa lubid jokes ng EAT host Joey De Leon. Pahayag nila, taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to EAT Gimme 5 segment aired last September 23, 2023, the Movie and Television Review and Classification Board shall determine if the same are valid and presumably violative of Presidential Decree No. 1986 and or its implementing rules and regulations. At kung mapapatunayan, maaaring masuspinde ng ilang araw ang EAT noontime show tulad ng ipinataw ng MTRCB sa It's Showtime. Sa ngayon ay si Joey ang pinaka-kontrobersyal na host sa bansa, ngunit inaasahan ng mga netizen na mababalewala lang ang isyong ibinabato laban sa veteranong komedyante tulad ng mga isyong kinaharap niya noon. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Napaka-nonsense naman po ng gumawa na ito na naghumalukay ng mga kabastusan daw di umano ni Henyo Master Joey De Leon. Bastos ba yung ganyan? Yayakap ka sa likuran. Bastos yan. O sige mamaya mga tagapanood ikukumpara po natin kung alin yung bastos dito. Yung pagyakap ni Joey De Leon at doon kay EB Babe, sa EB Babe. At yung pagsabi niya ang ganda ng legs mo. Hindi na ba pwedeng purihin yung isang tao kung maganda legs mo? Ibig sabihin pagka sinabihan mo pala isang tao na ang sexy mo naman, ang ganda ng legs mo, bastos na kagad yun. Kabastusan na po yun mga tagapanood. 'Di ba? Nagiging sensitibo na yung iba na wala na sa lugar, na wala na talaga sa hulog mga tagapanood para lang makapagreklamo. Bakit? Kasi nga nalulugi na yung sinusuportahan nila. Alam mo naman kung sino itong nagpakalat na ito ng mga ganitong mga tagapanood. Defender ng fake bulaga. Kasi sino ba makikinabang dito mga tagapanood pag nasuspindi ang AAT, nasuspindi ang Showtime? 'Di ba? Ang lalakas dito yung fake bulaga. Yun po yung katotohanan dyan mga tagapanood. Sige, tanggapin na po natin mga tagapanood, bastos tong ginawa ni Idol Joey De Leon. O ipatawag na MTRCB, suspindihin yung programa. Sino po masususpindi? Yung Pick Bulaga.
Dahil nangyari po yan mga tagapanood, nandoon pa sa Itbulaga ang TBJ, si Master Henyo Joey De Leon. Hindi po ba? Sila ang mangyayari at hindi po si Master Henyo at ang AAT. Ay doon nga po nangyari sa Fake Bulaga yan eh. At eto po mga tagapanood, kung bastos yung pagsabi ng ang ganda ng legs mo, yung pagyakap ni Master Henyo doon sa kay EB Babe sa likuran, ano naman po yung masasabi nila, yung halikan nila Bong Navarro at Ann Cortez doon sa It's Showtime? Hindi po bastos yun? Halikan na yan mga tagapanood. Di ba? Kung ikukumpara po natin, alin yung bastos doon? Yung pagyakap o yung halikan? Sige nga po mga tagapanood. Ayun talaga, lips to lips yun. O sige, alin yung bastos doon mga tagapanood? Kayo po maghusga. Di ba? Para sa atin, siyempre, hindi. Parehas po hindi. Pero para doon sa nagagalit at talaga naghahanap ng issue sa TBJ, para mapabagsak lang po nila dahil talagang umaarangkada po sa ratings eh. Umaarangkada po yung kasikatan ng AAT. Hindi po nila matanggap yung mga tagapanood eh. Kaya hahanap po sila ng butas para masiraan po ang TBJ. At talagang gusto nilang kaladkarin yung pangalan ng MTRCB chairman kasi feeling talaga nila bias po. So paano nga magiging bias yun? Meron nga silang mga investigador dyan, meron niyang tumitingin kung talagang matindi yung grounds na ginawa, o kasalanan na ginawa. So ano po bang gusto nila? Kaya nga hindi nasususpindi, hindi sinuspindi, hindi binigyan ng suspension ng AAT dahil hindi po ganun kalaki o kalala yung grounds na nakita nila. Which is malayo po doon sa ginawa nila Vice Ganda at Ayon Perez. Yun po yung mas may nakita nilang matinding paglabag. Kaya sila po ang nabigyan ng suspension. Hindi lang po kasi nila matanggap na yung Showtime lang ang mabibigyan ng suspension kaya naghahanap po sila na madadamay. Which is, alam naman po talaga natin, alam ko na po ito mga tagapanood, kung sino may pakana na ito eh. Bukod sa mga fans ng bukod sa mga fans ng It's Showtime. Siyempre, andyan din po yung sul-sul dyan, yung mga defender naman ng Fake Bulaga. Kasi nga po sila talaga makikinabang dito, biruin mo naman. So, suportahan mo yung gusto ng mga fans ng It's Showtime para masuspindi ang AAT. Di wala nang kalaban yung Fake Bulaga. Mamamayagpag sila sa mga araw na yon. Baka dumami pa yung tagapanood nila, dumami pa yung advertisement nila, dumami yung sponsor nila. Siyempre wala po silang kalaban mga tagapanood eh. Di po ba? Yun lang naman talaga yan ang gusto ng mga tagapanood. Kaya kung ano-ano pong mga kalokohan na pambibintang, mga kasiraan, ang ibabato po nila para lang po mapagtanggol nila o para masuportahan po yung bumabagsak na Fake Bulaga. Pero kahit ano po ang ibato ninyo, talang po tandaan ninyo mga defender ng It's Showtime at Fake Bulaga, kahit ano man ang ibato nyong kasiraan sa AAT at TBJ, andito kami mga defender, kami ang sasalag ng mga ginagawa ninyo at hindi kayo magtatagumpay dahil hindi naman makatotohanan yung mga ginagawa nyong pangbabaliktad, pangbabati ko sa TBJ. Kayo lang din ang mapuputukan yan. Yung Fake Bulaga lang din ang mababalikan po niyan mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na ito. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito ang inyong tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.